Hallelujah, Lord God. Oh, purihin ka po, Panginoon. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord God. Amen. Di ba napakasarap, lalo po yung ating po mga kapatid na matagal na hindi natin nakita, pero ngayon nakakamayan po natin. Glory to God. Nayayakap, nakakamusta. Amen. Praise the Lord. Talaga pong napakasarap po na tayo po'y magkasama-sama, magkakapatiran. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sino ba yung hindi ko maintindihan sinasabi ni Brother Bernard? Yung po mga kalalakihan dito, nawawala. Oh. Hallelujah. Oh. Brother Ariel, glory to God. Hallelujah. Brother Arlan, ito na pala si Brother Arlan. Si Brother Albert, nawala yung pinuno. Dapat yung pinuno na andito. Amen. Follow the leader. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Kulang pa po dito. Brother Harney, requested po kayo. Requested. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Wag po kayo mag-alala, hindi ko po kayo tatawagin. Hallelujah. Hindi ko po kayo tatawagin para po magpatotoo ngayon. Praise the Lord. Dahil ako po ay meron pong narinig ng aming pong Bible study na kaya po daw wala po umuupo sa unahan kasi yung daw pastor tinatawag po yung nasa unahan. Wag po kayong mag-alala, wala po akong tatawagin ngayon. Amen. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Talaga pong napakasarap po. At ako po ay galak na galak ang aking puso dahil meron po akong napakatagal na pong ipinanalangin na ngayon pinakita ko. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa ating pong Panginoon. Glory to God. At ngayon po ay Women's Fellowship ay tinapat pa na ngayon po ay Araw ng Kalayaan. Kaya talaga pong ramdam na ramdam ko pong kayo pong lahat ay malayang-malaya na. Amen. Glory to God. Malayang-malaya sa lahat. Amen. Alam nyo, kanina nga pong madaling araw na ako po'y nagbubulay-bulay. Sabi ko, Lord, dapat pala ang aking pong topic ay yung pong ano ba tawag na yung Kalayaan Day. Glory to God. Dahil talaga po tayo pong lahat ay lumaya na. Lumaya na tayo sa pagkakaalipin sa kasalanan. Lumaya na po tayo sa pagkakaalipin sa kahirapan. Lumaya na po tayo sa pagkakaalipin sa kasalanan. Maging sa kasakitan, tayo pong lahat ay pinalaya na ng ating pong Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! At naalala ko po lamang yung pong naranasan po ng ating pong bansa. Mga ilang buwan pong napanood ko, meron po ako napanood na yung pong naranasan po ng mga ating pong mga kababayan. Ang aking pong napanood yung pong naganap po sa dako po ng Bataan, sa dako po ng Norte, na kung paano yung pong mga Pilipino, kung paano sila nagtatago, kung paano sila nakaranas ng gutom, kung paano nila ipinagtanggol ang ating pong bayan. Pero salamat na kung naranasan po ng ating pong bansa yung sobrang kahirapan, biro niya, napakarami palang lugar, bawat lugar pala. Sa may parte pong Batangas, nakapunta kami doon, na doon po pala may naganap po rin na ganun po na kung saan ay, kaya po pala bawat bayan, kung magsaniwe, ay sineselebrate ang kalayaan. Kasi ang akin po lamang naririnig, yung kasaysayan po dito po sa Santa Rosa, kasi nanay ko po ang nagkwento po sa akin po yung kasaysayan ng Santa Rosa. Pero nung maaalala ko po, kaya nga po, noon pong ang mga kababaihan ay nagkakaroon po ng group chat about po sa kalayaan. Sabi ko, parang gusto kong balikan yung pong ng pag-aaral po sa kalayaan. Praise God. At sabi ko nga po kung ano yung pong hirap na naranasan po ng ating pong bayan para po lamang makuha ang kalayaan. Kung paano sila nagtiis ng hirap, ganun po rin pala ang mga mananampalataya. Amen. Bago po natin maranasan ang kalayaan, tayo muna dumaan sa iba't ibang uri ng labanan. Amen. Labanan sa ating pinansyal, labanan sa ating katawan, labanan sa ating pong mga buhay, pananampalataya. Lahat po ng ito po yung ating pong mapagtatagumpayan. Kaya kung aalalahanin po natin yung ating pong mga ninuno, kahapon nga po yung topic po ni Bishop tungkol po sa kalayaan, na kung sana talagang atin po silang parangalan sa ating pong puso, lalo po ang mga kabataan, hindi na po nila kilala. Maaari sa eskwelahan, hindi na po na ituturo ng butil-butil. Glory to you, tungkol po sa history ng ating pong bansa.
Pero kung ito po'y ating pong nanamnamin, na kung paano ang ating pong bayan, yung pong mga heroes ng ating pong bansa, kung paano sila lumaban sa tindi ng hirap, naiwanan ng pamilya, at ang aking pang ng mga istorya pong narinig po sa aking pong nanay, diyan po sa dako po ng Santa Rosa, meron po daw diyan babae na napakatapang. Hinuli po sila. Kasi po yung pong may dalawang uri po yan, yung pong tatawag na mga yung pong, ba yung tawag dito? Makapili. Ayun, glory to God. So kumbaga sa ito pong babaeng ito po ay kalaban ng mga Hapon. Glory to God. Ito pong babaeng ito po'y 7 po ang anak. Doon po sa harapan po ng simbahan, dahil ito po'y napakatapang. Kasi noon po pala, kapag ikaw po ay tinawag na kalaban po, kapag ikay nahuli, ituturo mo yung po na kung saan pinuno. Pero ito pong babaeng ito, hanggang siya po ay sinunog doon po sa patio ng simbahan ng Katoliko. Ito po raw babaeng ito ang ginawa, pinatayo doon po sa gitna. Nilagyan po ng mga dayame para po siya sinugay. Pinakuha na po yung kanyang mga anak para po magpaalam. Pero ang babaeng ito nanindigan. Hindi niya po itinuro yung kanya pong pinakapinuno. Kaya sabi ko, ganun katapang tong babaeng ito. At sabi nga ng nanay ko, pinapanood daw niya, siya po rin nagtatago dito po sa ito pong munisipyo po dati na Santa Rosa. Kaya sabi ko, pag naalala ko, gaano katindi yung babaeng yun. 7 pong anak nasa palibot, para lamang isuko mo. Hindi po hanggang sa siya sinunog. Yung po lang, yung pong para pong nanariwa hanggang sa yung pong nag-aaral ka na ng history, di ba? May mga nalalaman kayo nga lamang, maaari nung mga panahon yun, minsan ako'y absent, kaya marami hindi ko na natandaan lahat. Amen. Praise God. Pero nga, sabi ko nga, gusto ko nga, sa mga YouTube, meron ka namang napag-aaralan. Nung isang araw po lamang, baka mga ilang buwan na napanood ko po ito, kaya sabi ko, Lord, salamat. Salamat sa magigiting sa aming bayan. Kaya pala, wala po talagang makapagtagumpay sa ating bayan. Maraming nagtangka na tayo po ay kung saan masakop. Hindi po sila nagtagumpay. Bakit po? Naniniwala po ako. Noon pa lamang, kasama na ang ating Panginoon. Amen. Kasama na ng ating pong Panginoon, ang ating pong mga ninuno na lumaban, nakipagdigma para maranasan po natin ang kalayaan. Amen. Napakasarap po itong ating namnamin. Kaya kung paano po sila nagtagumpay, tayo pong mananampalataya na may Diyos na buhay, magtatagumpay tayo sa anumang uri ng labanan. Amen po, glory to God, at salamat po na meron po tayong kalalakihan na magigiting. Amen. Naalala ko po si Pastor, kaya ako po lagi ko po ini-inspired ng mga kalalakihan. Sabi ko, alam nyo ba, na kaya si Pastor gustong-gusto yung mga kalalakihan na silang maalab? Dahil totoo po naman, na talagang kapag ang mga kalalakihan ang kung saan ay pumupuwesto sa bawat sambahayan, powerful ang isa pong tahanan. Amen. Bakit po? Kasi lagi ko pong naalala doon sa Book of Genesis, yung power and anointing ipinagkaloob sa mga kalalakihan. Amen. Kaya kapag ang mga kalalakihan ang nanalangin, answered prayer agad yan. Bakit po? Sa kanila ipinagkaloob ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya kapag ang isa pong lalaki, sila po ay naandoroon sa pagtindig sa katotohanan, how much more na hindi ibigay ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan ng buong sambahayan. Kaya saludo po ako sa mga kalalakihan. Amen. Glory to God. Mamaya lang po mga kababayan, kayo po naman mamaya ang magigiting. Dahil ngayon po ay Women's Fellowship. Amen. Glory to God. Hallelujah. So sige po, tayo po'y pumunta na po sa topic. Glory to God. Ang ating pong topic, glory to God. Hallelujah. Ang ating pong pinaka-text po, ito pong buwang ito, sa aklat po ng Mark 16. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay tumayo at para po sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. Tama po naman na kapag babasahin po ang salita ng Diyos, tayo po ay tumatayo bilang paggalang. Amen po. Ang sabi nga po rito, Mark 16:17, and these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. Glory to God. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Glory to God. Hallelujah.
Sige po, tayo po ay pumikit at manalangin. O napakabuti niyo po, Panginoon. Tunay nga po na wala po kayong katulad. Salamat po, dakilang Ama, sapagkat sa mga oras na ito, ramdam na ramdam po namin ang iyong presensya. Ramdam na ramdam po namin, Panginoon, Lord God, na sa dakong lugar na ito, mararanasan po namin, Panginoon, ang kakaibang kilos mo. Salamat po, Panginoon, sapagkat meron kaming lugar na kung saan ay napupuntahan, na naririto, Panginoon, ang iyong presensya. Sapagkat totoo nga po, Panginoon, sa iyo pong presensya ay may kalayaan. Sa iyong presensya ay may pag-asa. Sa iyo pong presensya ay may kagalingan. Sa iyo pong presensya ay may kapayapaan. Sa iyo pong presensya, dakilang Ama, Panginoon, mararanasan po namin ang tunay na kapangyarihan na buhat sa iyo. Sapagkat ang salita mo po sa aklat po ng Matthew 18:20, Panginoon, na kung saan naroon ang 2 o 3 na nagkakaisa sa iyong pangalan, ikaw po'y nasa aming kalagitnaan. Kaya, Panginoon, Lord God, salamat, Panginoon, meron po kaming assurance, Panginoon. Hindi pa, Panginoon, na kung saan nagaganap ang mensahe, meron ka ng sagot, Panginoon, sa lahat ng naririto. Sapagkat totoo, Panginoon, bawat gawain mo, ito po isang dulang na inilaan mo, dakilang Ama. Panginoon, at bawat isa po sa amin, makakatikim, Panginoon, ng pagkain, Panginoon, na buhat sa iyo, na magsisibing kalakasan ng aming espiritu. Kaya Lord, salamat po, salamat sa iyo pong kabutihan. Napakabuti mo, O Diyos, wala ka pong katulad. At itinataas po namin, Panginoon, ang 4 na sulok ng lugar na ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang kaayusan. Dalangin po namin ang kapayapaan, katahimikan, dakilang Ama. At Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, sa amin pong kalagitan, maalala po nila, ikaw ang aming bisita. Kaya walang sino man, Panginoon, na magkukwentuhan. Walang sino man, Panginoon, Lord God, na kung saan ay maggagawa ng mga kaguluhan. Kaya, Panginoon, dalangin po namin ang katagumpayan ng gawain ito, dakilang Ama. Sapagkat ang aming pong nais, dakilang Diyos, hindi po mawala ng saysay ang kanapong pagdako sa lugar na ito. At ang maranasan ng lahat, dakilang Ama, ay ang kalayaan, Panginoon. Kalayaan sa iba't ibang uri, Panginoon, ng isipin. Kalayaan sa iba't ibang uri, Panginoon, ng pinagdadaanan sa buhay. Lalo na po, Panginoon, pagdating sa spiritual, material, physical, at financial, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, Lord God, ikaw po, O Diyos, ang maitaas. Panginoon, ikaw po ang madakila, ikaw po ang maluwalhati. Ibaba mo po ako, Panginoon. Ikublo mo po ako sa inyong likuran. Holy Spirit, ikaw po ang aming comforter. Ikaw po ang aming great teacher. Ikaw po ang aming God of revelation. Kaya ang aming pong hinihiling sa mga sandaling ito, i-reveal mo po, Panginoon, ang iyong pong kalooban. I-reveal mo po sa bawat isa po sa amin, Panginoon, kung ano po yung nais mo, Panginoon, na ituro sa amin pong kalagitnaan. Sa iyo po ang papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Lord. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Yes, hallelujah, Lord God. Praise God. So ito po ay pinamagatan ko po na faith in Jesus equals signs and wonders will follow. Amen. So ipinakikita po rito ang pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Ang katumbas po nito ay signs and wonders. Amen. So ibig sabihin, ipinakikita po rito na talagang totoo po ang ating pong buhay. Tayo pong lahat ay lumalakad sa pananampalataya. Sapagkat kung tayo po'y walang pananampalataya, aba ay ano ang ating pong ang magiging buhay? Hindi po tayo tatawagin mananampalataya kung hindi po tayo mananampalataya. Pero ang nakakatuwa po, ang ating pong Panginoon, lagi po siya naglalaan. Naglalaan po siya ng mga pangako, naglalaan po ng tao, naglalaan po ng mga sources para po yung pong ating pong pangangailangan through our faith, ito po ay matugunan. Glory to God. So ito po ay isa pong kagalakan sa ating pong puso na meron po tayong naaalala, yung tumawag po sa atin. Lagi po nating aalalahanin, tayo pong lahat, hindi po tao ang tumawag sa atin. Ang Diyos ang tumawag sa atin. Yung po sinabi niya sa aklat po ng John 16, glory to God, ang sabi niya, hindi kayo
ang pumili sa akin. John 15 verse 16. Kundi ako ang pumili sa inyo upang kayo ay mamunga at manatili ang inyong bunga, upang kung ano man ang inyong hingiin, ito'y aking maipagkaloob sa inyo. So ibig sabihin tayo pong lahat na naririto, ipinakikita po dito na salita po ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat na tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, tungkulin ng ating Diyos na isupply ang lahat ng ating pong pangangailangan. Tungkulin po ng ating pong Panginoon na maibigay sa atin yung kalakasan, yung pag-asa, yung buhay na kaaya-aya. At ang nais po ng ating pong Panginoon, lumakad po tayo sa pananampalataya. Kaya nga lagi pong utos, sabi nga po, ako po may narinig nung isang araw po, ang mag-ano po nito ay si Bishop. Umaga po, I think ito po yung araw po ng Lunes. Ang sabi niya po, Panginoon, paano po natin makakamit yung blessings? Alam niyo, ako po ay na-strike yung puso ko. Ang number 1 po pala, para maranasan po natin yung blessings, yung magawa po natin yung mag-win ng mga souls. Yung tayo po'y magligtas ng kaluluwa. Alam niyo, ako po'y naandun po ako doon po sa amin pong open space. Ako po'y dala-dala ko po yung aking pong cellphone, nakikinig po ako. Alam mo, nag-strike po ang puso ko. Na-strike po ng pong mga mensahe. Talagang totoo, sabi nga, Lord, salamat po. Dahil nung panahon po, nang ako po ay talagang naandun po sa kainitan ng pananampalataya. Talagang totoo po, wala po sa aking oras na naaaksaya. Miski sa sasakyan, ako po'y naghahayag ng salita ng Panginoon. Miski po sa kalsada, miski po sa palengke, miski po sa Baclaran, sa Divisoria, kapag ako po'y may mga kakilala o ako po'y naghihintay sa akin po mga singilin, ako po'y nagsishare ng Word of God. Kaya nakita ko po, ito po pala yung isang kaparaanan para po tayo pagpalain ng ating pong Panginoon. Bakit po? Sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng ating pong Panginoon, ito po yung magdadala para ang tayo manampalataya. Kaya ito po yung susi. Dahil ang isang tao, hindi po nila magagawang manampalataya kung wala po silang salita ng Panginoon. Kung hindi po lalapit ang tao sa Diyos para po sila'y magsisi, para po sila'y tumalikod sa kasalanan at may commit ang kalapong buhay. At napakahalaga po ang total surrendering. Sapagkat sa kabila po ng mga iba't ibang uri ng mga problema ang aking pong pinagdaanan, ito po ang aking pong naalala. Lord, salamat. Kaya pala miski po ang aking pong problema ay abot-abot ng panahong yon, nakita ko po ang katugunan mo. Parang hindi po ako nagrebelde, parang hindi ko po iniisip na ako po'y gumawa ng masama. Hindi ko po iniisip na kung saan ay ako po ay magbenta ng aliw. Glory to God. Sexy ba? Glory to God. Praise God. Kasi may mga tukso pong lumalapit. Totoo po yun. Honest to God. Dahil ang tao kapag ikaw alam na ikay gipit, may mag-o-offer sa'yo. Amen. May mag-o-offer. Pero salamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat. Dahil sa kabila po na lahat ng panahon yung katindihan ng aking pong pangangailangan. Dahil maaari ko minsan nakakakwento o baka naririnig niya yung aking pong buhay. Alam niyo po talagang ito po yung aking pong sobrang ipinagpasalamat sa Panginoon. Dahil kami po pareho nung nagsusupply po sa SM. Ngayon po naramdaman ko po nung siya po, kami po nagka-counter, nag-ano po sa ano. Ngayon sabi niya sa akin, alam ko kailangan mo pera. Sabi ko gano'n, ay opo, talagang kailangan ko po pera. Ang dami ko ba naman nag-aaral? Sabi ko, parang pinapatay ko po yung Malaysia. Hanggang sa kami po yung nagkasabay sa LRT, sabi niya, baba muna tayo mag-Jollibee. Ay hindi po, hindi, nagmamadali po ako. Kasi marami po akong anak, marami po naghihintay sa akin, kinakailangan ko po na ako'y makauwi po agad ng bahay at ako'y magdi-deliver pa sa Binyang. So naramdaman ko po yon na kapag ikay kailangan mo yung pera, talagang totoo, marami mag-o-offer sa'yo. At miski nung ako po'y estudyante, mayroon po talaga nag-offer sa akin. Dahil dyan po sa kolehiyo, hindi ko po alam ang mga technique. Dahil siyempre, inosente ka, wala kang kaalam-alam tungkol po sa mga ganyang bagay. Ako po ay, meron po akong nalapitan na isang tao. Dahil kasi pag ikaw po bago pa lamang meron pong orientation. Nagtatanong dyan ang mga professor, sino dito ang working student? Siyempre, taas ang kamay mo, proud na proud ka. Ako po sir, a working student. Tapos po doon po sa amin pong yung pong samahan po doon sa ROTC, yung amin pong pinakamataas, nagtanong po rin, o sino dito working student?
Ako taas ako, totoo po naman. O kung kayo may mga problema, lapit kayo sa akin. So ako naman, inosente nag-offer. Ay di ang ginawa ko, lumapit po ako sa kanya, preliminary exam noon. Dahil yung akin pong kapatid, hiniram po sa akin ng pera, yung akin pong pantuition. Pero ako po naman ay willing magbayad. At sabi ko sa kanya, sir, sabi niyo, kung anong problema namin, lumapit kami. Lumapit ako, pinahiram po ako, halagang 200. Totoo po yun, dahil ang tuition ko ng 420 isang semester. So nakita ko po doon na wala ako inosente. Dahil alam mo, pinakamataas mo. Nanghiram po ako ng 200. Sabi ko, sir, by August, babayaran ko po ito. So dumating po ang August, dahil ang pangako sa akin ng kapatid ko ay, babayaran ako dahil mag-aani sila ng palay. Ang ginawa ko po, anihan na po ng aking kapatid, pumunta po ako doon, mismo sa bahay, nagpunta ako. Ang sabi ko, sir, magbabayad na po ako. Ano po gusto nyo? Bigas na, pera, palay. Alam niyo po ang sagot sa akin. Ay, Miss Martin, wag na lang. Sabing ganoon. Magkita na lang tayo doon. Sabi ko, saan po, sir? Sabi ko, ganoon, saan po? Sabi niya, sa Rubal. Kung meron po mga tiga-Kalamba, alam po yung Rubal na yon. Si Brother Bear, alam niyo yon. Napapatawa si Brother Bear. Totoo po yung Rubal na yon, sa itaas pala, meron pala itong kung tawagin may parang rest house. So ako po umiyak, hindi ko po alam kasi iyon. Parang may naramdaman ako nakakaiba. Alam niyo, doon pala sa bahay nila, ang sabi ko, sir, uuwi na po ako. Sabi ko, hindi po ako para maging ganoon dahil ako po sanay sa hirap. Ibibigay ko po ang pera niyo, kukunin ko na lang po sa kapatid niyo. Alam niyo, iyak ako ng iyak. Habag na habag ako sa sarili ko. At naramdaman ko kapag ikaw pala isang mahirap, maraming mag-o-offer sa iyo para lamang ibenta ang aliw. Totoo po yun. At nakita ko po, dahil meron din kaming professor dyan po, na attorney. Kaya pala siya lagi nagpaparinig, kung sino sa inyo may problema, lapit lang kayo. Sabing gano'n, sabi ko, nako, ayako na. Sabi ko gano'n, ayako na. Dala na ako. Kasi yung bang tiwala mo, iginagalang mo, at saka alam mo yung malasakit sa'yo dahil alam na ikay worker, I'm na working student. Alam mo talagang, yung pong nung ako po, umuwi po ako doon sa pinaka-dorm house namin, doon po sa may Bandola subdivision. Ako po iyak ng iyak, hindi ko po mapigilan luha ko. Ang sabi sa akin nung pinaka namin, sabi niya, dapat ba iyak ng iyak habag na habag ako? Ano ba problema? Alam niyo nung sabihin sa akin, ang sabi niya sa akin, aba, hindi tama yan, papatanggal natin yan. Eh siyempre matataas na yung aking mga co-officer. Pero hindi, sabi ko, hindi ayako, lihim lang yan. Sabi ko dahil ayako na masira. Ayako na ito ay mabantog. Dahil kapag ito'y ginawa ko, kakalat sa buong eskwelahan, sa buong campus. Pero salamat sa Panginoon. Kaya sabi ko, kung nung ako'y estudyante, hindi ko naranasan na pumatol. Ito pa kayang ako may mga anak na maghahangad ng aking pong karangalan. At ang aking pong naiisip, ang problema ito po ay hinahayaan ng Diyos na ating maranasan para makita kung kanino ka lalapit, sa Diyos ba o sa tao. Amen? Sa Diyos ba o sa tao. Pero alam nyo, totoo po ito. Nung panahon na kung saan dumaranas ako ng iba't ibang uri ng pagsubok, ang aking po lamang nilalapitan, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya pagka umaga pa lamang pagkagising, wala na po akong ginawa kundi ako po'y manalangin. Sumamba sa ating Panginoon, lumuhod, umiyak. Sapagkat totoo po ito po'y gamit ng Panginoon. At ayan po mga aking anak, saksi po sila. Talagang hindi ko po naliliktaang manalangin. Kaya nakita ko po, upang ipakita natin sa ating pong Panginoon ang ating pong pananampalataya, pagkagising mo pa lamang sa pagkaumaga, ang Panginoon ang lapitan mo. Umawi ka sa Panginoon, magpasalamat, magpuri, sumamba ka, at iparamdam mo kung ano ang iyong pangangailangan. At ito po hinihintay po ng ating pong Panginoon. Siya po rin na may sabi sa aklat po ng James 4:8, come to me, draw nigh to me, and I will draw nigh to you. Kaya yung mga salitang, yung mga pangako ng ating pong Panginoon, kaya meron pong salita ang ating pong Panginoon para sa panahon ng ating pong mga pagsubok, sa panahon ng tayo po'y nanulupaypay, sa panahon ng tayo po'y nakararanas ng kaguluhan sa ating pong buhay, ang susi ay ang paglapit sa ating pong Panginoon.
Sapagkat once na tayo po'y lumapit sa ating pong Panginoon, ito po ay isa pong malaking ebidensya. You have faith in God. You have faith in Jesus. Sapagkat totoo, tanging ang ating Panginoon po lamang ang ating pong mahihinga ng tulong. Okay po na lumapit po tayo sa tao, yung inaakala mo na siya ay malalim sa Panginoon, na kaya kang dalhin sa panalangin, na kaya kang unawain, na kaya kang iiyak sa Diyos, na kaya kang na kung saan i-intercede. Kaya nakikita po natin dito na ano po ba ang ibig sabihin po ng faith? Glory to God. Hallelujah. So ayon po doon po sa dictionary o sa Google na aking pong pinagsaliksikan, ang sabi, faith, complete trust or confidence in someone or something. So, ibig sabihin dito pag pinakikita, itong pong faith na ito po rin yung pag sinabi pong complete trust, yung buong buo. Yung buong buo na paniniwala mo, yung buong buo na kung saan yung confidence mo, kapag sinabing confidence, yung tiwala mo, yung kung saan yung pagtingin mo sa Kanya, na hindi ako bibiguin, na hindi ako na kung saan mapapahiya sa taong ito, na ako'y naniniwala sa Kanya. Dahil pag sinabing someone, ibig sabihin tao po ang tinutukoy dito. Someone or something. O maaari sa tao na ating pong mga kilala, na kung saan ay alam natin na ating ka-close, ikawin na andyan ang pagkitiwala o di kayo sa ating pong kumpanya. Kung meron po tayong manager, kung meron po tayong supervisor, meron po tayo na kung saan ay ating pong mga line leader, meron po tayong tiwala sa kanila, and that is faith mo sa tao. Amen? At doon po sa mga bagay tulad, halimbawa niyang upuan yan. Dahil kung hindi kayo naniniwala dyan sa upuan yan, na hindi kayo babaksak, di ba? Ibig sabihin, kaya kayo nakaupo dyan, naniniwala kayo, saasaluhin kayo niyan, hindi kayo madidiskrasya dyan. And that is faith. Amen? Pero doon po sa Biblia, ano po dito ating puntinyan? Glory to God. Number 1, 2. Amen? Strong belief. Amen? Ayan po. Yung pong ibig sabihin po raw ng faith po dito, trust, belief, confidence. Ang pangalawa, glory to God. Ayan. Strong belief in God or in doctrines of a religion based on spiritual apprehension rather than fruit. So ipinakikita po rito, ito po yung tatawag po na strong belief. Yung faith na ito, ang ating pong paniniwala sa ating pong Panginoon. Yung ating pong full trust sa ating pong Panginoon, sa ating pong mga doktrina, sa mga salita ng Panginoon na ating pong naririnig, ito po ay ating pong pinaniniwalaan, pinananampalatayanan. At ito po yung mga pangako ng ating pong Panginoon na pwede po nating panghawakan. Kaya makikita po natin dito na ipinakikita po rito ng ating pong Panginoon, kaysa po'y magtiwala po sa tao, sa Diyos ka na magtiwala. Amen? Yung confidence po natin, yung ating pong trust, yung ating pong belief, yung ating pong yung full faith, sa Diyos po natin po ito itiwala. Dahil kaya nga sa faith in Jesus, yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon, once na ikaw po'y nanampalataya sa ating pong Diyos na buhay, signs and wonders will follow. Kaya hindi ka lugi. Kapag ikaw po'y nanampalataya sa ating pong Panginoon, makikita mo, anumang katindi ang iyong pinagdadaanan, hindi ka bibiguin ng ating pong Panginoon. Ano po ang sinabi po sa aklat po ng Hebreo 11:1? Glory. Ito po naman po yung po sa Biblia. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi po dito sa aklat po ng Hebreo 11:1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So doon po sa aklat po ni Hebreo, ipinakita po rito. Yung puro pananampalataya, yung ating confidence, yung ating pong pag-asa, yung ating pong assurance doon po sa mga bagay na ating pong pinaniniwalaan, bagamat hindi natin nakikita, tayo po ay naniniwala na. And that is faith. Kaya kung tayo po'y meron pong nararamdaman, medyo kumikiti-kiti pa, ipinanalangin na natin, nagkasaot na tayo, di ba? Na ando na yung lahat ng uri ng karamdaman sa iyong katawan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng uri na sakit sa aking katawan. Ito man ay mga kabag, ito man kung ano man kumikirot, ito man yung mga lamig, lahat ikinasaot mo na. Pero may kumikiti pa. Pupunta na kaya ako sa doktor? Kasi may nararamdaman pa ako.
Pero ano po ipinakita po rito? Yung pananampalataya, kung ikaw po ay merong full confidence sa ating pong Panginoon na pinaniniwalaan, He is the great healer, panghawakan mo ito. Amen. Kaya kinakailangan ipakita mo yung full confidence mo sa ating Panginoon na siya yung ating healer, siya yung ating provider, siya yung ating supplier, siya yung God of peace, God of order, God of unity. Pagka ito yung pinakita mo na sa ating Panginoon, it will happen. Amen. It will happen. Kung ikaw po'y naniniwala na sa pamamagitan ng iyong nararanasan ng mga pagsubok, ito po ang magdadala sa atin sa pagdating sa pananampalataya. Kapatid, dadaanan mo ito nang ikaw ay punong-puno ng kaligayahan. Na ikaw ay punong-puno ng pag-asa. Dahil ito yung pananampalataya, yung pag-asa mo na ikaw ay may assurance na bagamat hindi mo nakikita, na darating ang isang araw ang mga anak mo ay magiging successful, darating ang isang araw ang iyong asawa na kung saan ay alipin ng bisyo, darating ang isang araw na yung anak na matigas ang ulo. Kung ikaw ay naniniwala, it will come true. Amen. Kasi ang nais ng ating Panginoon, kaya antimano ang sinabi po rito, doon po sa verse 15, abay humayo kayo. Ipangalat nyo ang magandang balita. Amen. Ipangalat nyo yung gospel of Christ. Sa pamamagitan ng gospel na ito, dito natin makikita na dadaloy ang pananampalataya. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng Romans 10:17, ang pananampalataya ay nagbubuhat sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya kung hindi po tayo magbabasa ng Biblia, kung hindi ka makikinig, glory to God, sa mga mensahero, paano ka mananampalataya? Amen. Alam mo, totoo po, ako po ay nalulungkot kapag ako po ay nanonood po ng mga live streaming, kapag ako po ay nanonood po ng ating pong mga ministry, lalo po doon po sa Women's Cafe. Alam mo, napakarami po tayong matututunan rito. Pagka nakikita ko po yung kung ilan po lamang yung sumusubaybay, sabi ko, nasaan kaya ang aking mga kapatid? Amen. Nasaan kaya sila? Alam nyo, doon po sa noon pong araw po ng Huwebes, ang naging topic po when you're hurting. Napakaganda po ng mensahe. Napakaganda po ng mensahe. Kung tayo po lamang ay tumututok doon po sa mga programa po na kung saan itinatalaga sa ating pong live streaming. Alam nyo, napakaganda po sa ating pong mga live views. Makikita nyo po, marami po kayong matututunan. Alam nyo, kapag hindi po ako nakapanood po, ako po'y nalulungkot ang pakiramdam ko, ako po'y nakulangan. Meron pong kulang dahil alam ko po, bawat gawain po, may mensahe po ang ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan ito po'y ating pong na kung saan ay ating pong tututukan. Kaya meron po tayong ganitong mga station para po kung wala man tayong mga Bible study, pero sa pamamagitan ng ating pong mga pinapanood, tayo po ay lalalim. Pagka umaga, meron na po tayong 6:30 kay Bishop. Amen? Magbuhat 6:30 to 7:30. At pagdating na 7:30 to 8:30, Lunes hanggang Miyerkules kay Pastor Kenneth. Makinig po tayo. Huwag po tayo na kung sa'y mananga na tayo po ay nakaupo lamang. O baka mas matagal pa yung pong ating pong pinanonood sa FB kaysa po tayo manood ng mga mensahe ng ating pong Panginoon. Ay doon po tayo lalago. Doon po tayo kung madadagdagan ng ating pong kaalaman. Kaya kung nais nyo na lumakas ang inyong pananampalataya, kung nais nyo na maranasan yung mga signs and wonders na kung saan ay ipinamalas ng ating pong Panginoon, tayo po'y magpakalalim. Magpakalalim po tayo sa pakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoon. Lalo po ng isang beses po, muli ko po itong inulit. Yun doon sa marriage goal. Talagang totoo po, napaka-powerful. Talagang makikita mo na miski ito'y paulit-ulit na, meron ka pa rin mensahe. Sabi ko nga sa akin pong buhay, ako po ay yung buhay ko po parang may edad na po ako. Pero tuwan-tuwa pa rin ako na maririnig ko po yung tungkol po sa mag-asawa. Minsan medyo kinikinig pa ako. Glory to God. Amen. Bakit po? Kasi yung hindi mo nagawa noon, pwede mo magawa ngayon.
Amen. Totoo po naman. Tayo dumaan po naman tayo sa pagkukulang. Lalo't ikay bising-bising nanay. Minsan hindi mo na magawa na asikasuhin ng iyong asawa, hindi mo man lamang mahilot, hindi mo man lamang maahina ng pagkain. Talagang yun po ang akin po naging failure noon. Pero nung ito po ay naririnig ko na po, talagang unti-unti po ginagawa ko po yun. Si Sister Rowena nga, miski siya'y dalaga, lagi pa siyang present sa pakikinig noon. Amen? Kasi baka, diba, hindi po ba knowledge yun eh? Paano ko siya mag-asawa na? Amen? Huwag na lang pipigilan. Huwag nang pipigilan dahil nasa right age na yan. Amen. So, ibig sabihin, kaya na niyang hawakan ang buhay may asawa. Amen. So, ano po ipinakikita po rin ng ating pong Panginoon? Para po maranasan po natin yung pinagpalang buhay dahil ang disenyo po ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay maging mananagumpay. We are subject to be a more than conqueror. Amen. Through Jesus. Glory to God. Through Jesus, sorry po. Amen. Praise the Lord. Buhay na naman. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya pag-ulit po, lalagyan na po dito ng lalagyan po ng bote. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So talagang makikita po natin dito na talagang tayo po ay subject. Paano po tayo ba magiging isang magandang patotoo? Kung tayo po'y patay-patay na mananampalataya. Kung tayo po ay, kumbaga saan okay lamang na tayo po'y namumroblema, lalo pa kay maraming anak. Natural po ito. At meron po tayong kapatiran nga, nakasyaran ko po kanya, tinawagan ko at kinamusta ko po siya. Sabi ko, sis, ay kung yung dadalawa, ang anak, tatatlo namumroblema, ikaw pa kaya nakakaunti ang anak? Wawalo. Glory to God, hallelujah. Talagang dadaan ka sa matinding pagsubok. Glory to God. At ako nga ay, kumbaga sa tagang totoo, yung pong ating pong buhay, ito po'y ginagamit din para po magsilbing patotoo at kalakasan. Amen? Kaya tayo po bilang po tayo mga mananampalataya, i-aspire natin na tayo po ay makita sa ating pong buhay, na tayo po'y nagtatagumpay. Hindi po tayo mananatili sa baba. Tayo po'y tataas. Amen? Bakit po? Sapagkat ang ating pong Panginoon, kung paano siya nagtagumpay sa labanan, tayo po rin lahat na kanyang tinawag, magtatagumpay din tayo sa labanan sa ating pong buhay. Amen. At yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Hindi po tayo laging talunan. Tayo po ay magiging isang mananagumpay. Kung paano ang ating pong Panginoon ay namatay, nagtiis ng hirap, para po sa atin lahat yan. Hindi para sa aso yun, hindi para sa baboy. Para po sa ating lahat na kanyang nilikha. Lahat po binigyan po ng disenyo ng ating pong Panginoon na kung ano ang naranasan niyang katagumpayan, maranasan po natin ang katagumpayan po rin sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Glory to God. So dito po meron po akong tiningnan. Dahil ang sabi po sa aklat po ng Hebreo 11:6, about faith po rin to. Ang sabi niya po, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe, amen, must believe that He exists and that He rewards those who diligently seek Him. Amen? So, ibig sabihin, pinakikita po rito na ang Panginoon, tuwan-tuwa siya doon sa mga tao na nananampalataya. Kaya ang sabi daw, without faith, kung ang isang tao ay walang pananampalataya, hindi siya malulugod. Amen. Miski nga sa loob ng sambahayan, kapag ang isang anak hindi naniniwala sa kanyang magulang, di ba malulungkot din yan? Ibig sabihin, wala kang respeto, wala kang bilip sa nanay mo, wala kang bilip sa tatay mo, kaya kang pag-aralin, kaya kang isustain ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Pero ang sabi ng Panginoon, kung ang sino man tao na lumalapit sa Kanya ay naniniwala, amen, naniniwala na siya ay buhay na Diyos, na siya'y nag-i-exist upang pagpalain ang lahat ng nananampalataya sa Kanya. Kaya lahat mo ng nananampalataya sa ating pong Panginoon, makararanas ng katagumpayan, makararanas ng kung saan i-reward ang Kanyang mga hinihingi. Amen.
Ito po ang susi. Ito po ang magbibigay kaluguran po sa ating pong Panginoon. Yun tayo po ay magkaroon po ng pananampalataya. He is the rewarder of them that diligently seek Him. Siya po yung magre-reward. Siya po yung magbibigay sa atin ng pag-asa. Siya yung magbibigay sa atin ng solusyon. Siya yung magbibigay sa atin ng mga contact person para po matugunan ang lahat po ng ating po mga pangangailangan. He is the rewarder, amen, of them that diligently seek Him. Amen. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Ephesians 2:8 and 9? Glory to God, hallelujah. Ano po ang sabi dito? Ephesians 2:8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith. Amen. Sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya. Through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Yung salvation na atin pong naranasan, ito po hindi po sa atin pong mabubuting gawa. Sa pamamagitan po ng ating pong pananampalataya, Kangino, sa ating Panginoong Jesus. Dahil tayo naniniwala, no, tayo po'y makakilala sa ating pong Panginoon. Siya po yung pong ibinigay sa ating puso. Siya po yung kung saan ipinakilala sa atin na siya maghahango sa ating pong kaligtasan. Glory to God. Kaya through Christ, kung tayo po ay mananampalataya sa ating pong Panginoon, mararanasan po natin yung regalo ng ating pong Panginoon. Bakit po ipinauunawa po ito na ito po'y buhat sa Diyos? Upang hindi po tayo magmayabang. Amen. Not by works so that no one can boast. Hindi sa pamamagitan ng inyo pong mabubuting gawa. Hindi dahil sa kayo mabait, hindi dahil sa kayo masipag, hindi dahil kayo mahilig magbigay ng mga donasyon, kaya kayo naligtas. It is by faith through Jesus. Amen. Through Jesus. Amen. Siya lamang ang ating pong pananampalataya para po sa ating kaligtasan. Bakit po? Sapagkat siya lamang ang namatay at muling nabuhay. Siya lamang yung ibinigay sa atin para po tayo maligtas, para mabayaran ang ating pong kasalanan. Wala nang iba, only Jesus. Only Jesus can save us. Only Jesus can answer our questions, our problems, our solution. Only Jesus. Amen. Just believe in Jesus. Amen. So, ang sabi po rito, glory to God, yung puro mga benefit, glory to God. Atin puntin niya yung po mga benefit. Benefits of faith, glory to God. Mga benepisyo ng pananampalataya. Amen. Hallelujah, Lord God. Ayan. Benefit of faith. Hindi yan. Glory to God. So atin puntin yan po. Babasahin ko po. Baka hindi po niya nakuha. Benefit of faith. Faith brings all the benefits of salvation unto our lives. This includes healing, prosperity, glory to God, peace, joy, love, deliverance from demons, the curses, sanctification of the minds. Glory to God. Hallelujah. So ipinakikita po rito, yung po palang ating pong naranasan, hallelujah Lord God, na kung saan yung benepisyo po natin, yung po ang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya. Tayo po magbe-benefit po dito. Glory to God. Yung ating po na kung saan kung saan pananampalataya, ito po yung pong salvation na ating pong naranasan. Yung salvation na sa ating pong buhay at yung po ring healing. Yung healing, prosperity, ito po'y buhat po sa ating pong pananampalataya. Ito po yung pong naging benepisyo po natin nung tayo po ay nanampalataya. At nagkaroon din tayo ng kapayapaan. Naranasan po natin tayo po'y natutong umibig sa mga taong di kaibig-ibig. Glory to God. At tayo po'y nagkaroon po tayo ng kaligayahan at kalayaan. Na-deliver po tayo sa iba't ibang uri ng kung saan na umalipin sa ating pong buhay. Glory to God. So makikita po natin dito, maging ang sanctification, yung mga curses na ating pong naranasan, at maging sa ating pong isip, glory to God, nakaranas po tayo ng kung saan ay benepisyo sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Amen? At ang sabi, even our emotions, glory to God, yung pong ating pong emotions, saan po? The salvation of the soul. Ibig sabihin yung pong ating pong emotion, ito po rin ay nakalaya.
Amen, sa pamamagitan po ng ating pong pananampalataya. Glory to God. Kasi iwasan ang isang tao po ay wala po sa kanya ang kaligtasan. Iba't iba po yung po nasa kanya pong isip. Kaya yung pong kanyang isip, iba-iba yung ginagawa, iba-iba yung pinaplano. Pero, nung tayo po'y magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon, naunawaan po natin na sa pamamagitan pala ng ating pong Panginoon, naranasan po natin ang pananampalataya. Amen? And any other benefits which the Word of God promises to us. So, ibig sabihin, yung po rin na naging benepisyo, yung pananampalataya natin sa mga pangako ng ating pong Panginoon. Dahil kung hindi mo paniniwalaan, yung pong pangako sa ating pong Panginoon, useless ang pagiging mananampalataya. Kaya kinakailangan kung ano yung pangako na ipinagkaloob sa inang ating Panginoon, kung ano pangako ng Diyos, na paano ka nakakilala sa Kanya, na paano ka makakataguyod sa iyong pong buhay, panghawakan mo ang lahat ng pangakong ito. Amen. Sapagkat ang pangako ng Panginoon sa aklat po ng 2 Corinthians 1:20, kung gaano ang pangako ng ating pong Panginoon sa Kanya ay yes and amen. Kaya kung pinangahawakan mo na may doon po sa ating pong pananalapi, paborito po ng lahat, that my God shall supply all my needs according to His riches and glory through Jesus Christ. Pero ang tanong, baka pinangahawakan mo ang Pilipos 4:19. Baka mimiya ay hindi ka naman nagbibigay ng tithes. Pinangahawakan mo to na ang Diyos ang magsusupply ng aking mga pangangailangan. Ay ultimong love offering, hindi ka rin makapagbigay. At bago ka magbigay ng tithes, ang dami mong tinutuos. Pero ang lagi po nating aalalahanin, ang lahat ng pangako ng ating pong Panginoon sa Kanya ay yes and amen. Kung ang puso mo ay nakatuon sa Panginoon at ikaw ay nananampalataya na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay buhay. At ikaw ay naniniwala na anuman ang ating pong ginagawa, anuman ang ating iniisip, anuman ang ating binabalak, ito'y kita ng ating pong Panginoon. Kaya yung mga promises ng ating pong Panginoon, ito po ay mangyayari kung ikaw ay patuloy na sumusunod sa salita ng ating pong Panginoon. O baka naman ikay 20 taon ng mananampalataya ang pagbibigay ng tithes, hindi mo pa maibigay. Amen? Bato-bato sa langit, tamaan po'y huwag magagalit. Pero kung ikaw po ay tinatamaan ngayon, baka ito na ang panahon. Amen? Kasi ang Diyos, lagi po siya nagtutuwid, lagi po siya nagtuturo. Dahil nais ng Panginoon, ang Panginoon ay gitil na tayo po'y pagpalain. Amen. Gitil na gitil ang ating Panginoon. Anak, gustong-gusto kitang pagpalain. Yung nga lamang, sumunod ka sa akin. Amen. Hindi pwede mag-contradict ang salita ng Panginoon. Dahil yung pangako sa aklat po ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will partake the best of the land. Amen. Ito na po yung panahon. Kaya po tayo naririto, tayo po handang magpaturo. Handa po tayong magpatuwid. Sapagkat kapag narinig mo ang tinig ngayon, sabi sa aklat po ng Hebreo 4:7, if you hear my voice, harden not your heart. Kaya kung ito'y narinig mo, ay kinakailangan pala ako magbigay ng tithes. Kinakailangan ako ay magbigay ng offering. Bakit ba naman napasama pa yung topic na yon? Glory to God. Hallelujah. Ito po ang susi para po tayo pagpalain. Dahil ang pangako ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Malakias 3:10, subukin mo ako. Kung hindi ko buksan ang bintana sa kalangitan upang ibuhos ko ang masaganang pagpapala. Amen! Ibubuhos ng Panginoon ang masaganang pagpapala. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Sapagkat totoo po, nakapag-desire ng ating pong puso ang pagsunod sa ating pong Panginoon, back up ka. Kaya kung ngayon nagde-desire ka na, Lord, gusto ko pong magbigay. Ngayon po, gusto ko na pong magbigay ng tithe sapagkat narito pala ang susi. Baka kaya ako hindi makaahon sa utang, ay baka mimya ay hindi ako nakapagbibigay ng tithes. Amen? Pero salamat sa Diyos dahil mahal na mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Alam niyo talagang lahat po naman tayo, dadaan po tayo. Kung hindi po tayo nakapagbibigay, lapit sa Diyos. Lord, gusto ko pong magbigay. Tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako, Panginoon. Maaaring may kahinaan ako. Maaaring ako may nakikita nakikita ko yung pagkukulang namin. Pero Lord,
alam ko pong ikaw po ang magtutustos ng lahat ng ito. Amen? That God will supply all our need. Ano po yung pangako mo about healing? Kung ikay may nararamdaman pa ngayon, amen? Panghawakan mo ang pangako ng Panginoon. Napakaraming pangako about healing. Meron po yan sa aklat po ng Proverbs 4:20 to 22. Meron pong pangako po sa Isaiah 53, 4 to 6. Meron pong pangako po sa 1 Peter 2:24. Glory to God. Kung ito po'y ating pong susundin, mararanasan mo. Amen? Mararanasan mo yung pangako ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Amen? Yan po yung benepisyo. Yan po yung mararanasan po natin kapag tayo po ay nagkaroon po ng pananampalataya. Signs and wonders will follow. Amen? O yung pong Mark 16. Glory to God. Nakita ko na yung Mark 16 verse 17. In my name. Ayan, sabi dito na, sabi ni Jesus, in my name. And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. And they will speak in new tongues. Amen? Glory to God. Sino dito yung may mga tongues na po? Amen. Praise God. Yung pong mga wala pa, i-aspire natin. Amen. Kung wala pa kayong speak of tongues, dahil ito po yung po, sabi nga po, ito po yung pong language of heaven. Amen. Kaya kapag tayo po ay meron na pong speak of tongues, we can drive demons. Amen. Kasi yung through your tongues, kapag ikaw po'y nagtatangs, yung mga mahasamang espiritu, naglalayo na yan. Amen. Hokorodo babashiki yaradabasyandararaki yayababasyande. Amen. Kung meron may kayo nararamdaman na masamang espiritu sa loob ng tahanan mo, cast out all demons. Lalayas yan. Amen. Sapagkat kami po may karanasan sa amin pong nilipatan diyan po sa dako po ng Platero. Mismo nga ang akin pong anak na si Amiel, siya po ang nakakita. Pero dahil ako po, naandun po ang aking pong paniniwala na yan po yung masamang espiritu, we have the power. Amen. We have the power to cast all. Amen. Lahat po raw nagawa ng mga demonyo. Glory to God. Kaya kung ikaw po ay meron pong speak of tongues, ito po'y napakadali. Hindi na kinakailangan kung ano pa yan. Bakit kayo mag-tongues ka na lamang? Amen. At ang Diyos na ang bahala doon. Sila yung gagawa ng mga kaparaanan para yung masamang espiritu sa loob ng tahanan, sa loob ng bahay, kung saan ka man naroon, palalayasin niya ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya kung tayo po ay kung saan naniniwala sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesus, ipagkakalob ito sa atin. Amen. At ito po'y kinakailangan po, ito po'y ating pong i-desire. I-desire po natin na tayo po'y magkaroon po ng tongues. Glory to God. Kaya kapag tayo po ay meron po tayong speak of tongues, kapag tayo po sa pangalan ni Jesus, tayo po'y nananampalataya, signs and wonder will follow. Ano po ito? Shall cast out devils, shall speak new tongues, shall take up serpents. Ano po yung take up serpents? Yung ahas. Kapag ito po'y atin pong nahawakan, amen, hindi po tayo maano, miski nga araw tayo makagat, hindi tayo maano. Bakit po? Dahil tayo po'y may kapangyarihan. Amen. Tayo po'y nananampalataya sa ating pong Panginoon. Marami pong mga signs and wonders na ipinakita sa mga lingkod ng ating pong Panginoon. At miski po tayo ay makainom ng lason, mga deadly, hindi tayo maaano. Hindi tayo mamamatay. Hindi tayo masasaktan. Amen? At ang bawat mapatungan ng kanyang kamay, ito po'y gagaling. Amen? Sumasaktan tiyan. Pray. Lay hands mo. Anak mo, may sipon, may lagnat. Lay hands. Mga kapatid mo, may nararanasan. Lay hands. Amen? Kinakailangan ipakita natin sa Panginoon ating pananampalataya. Yung mga simple lamang na mga karamdaman. Amen. Lay hands mo. Amen. Dahil ang ating pong kamay ay may kapangyarihan. Amen. Dahil tayo sumasampalataya sa Diyos na buhay, ipagkakalob sa atin yung kapangyarihan ng ating Diyos na pinananampalatayanan. Amen. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Colossus 2:14 to 15? Amen. Colossus 2:14 to 15. Ayan. Glory to God. Having canceled the charge or legal indebtedness, which stood against us and condemned us, He has taken it away, nailing it to the cross. 15, glory to God.
Hallelujah. And having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, trampling over them by the cross. Ano pong ipinauunawa po dito? Ang sabi po rito, magbuhat po ng tayo po'y kumilala po sa ating pong Panginoon. Ang lahat po ng gawa ng kadiliman, ang lahat ng gawa ng dyablo, ito po inilagay na sa paanan ng ating pong Panginoon. Amen. At ito po yung sa kanya pong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ito po'y dinala na po itong bihag. Kaya habang ang ating pong Panginoon ay pasampasan yung kanyang krus, amen, yung krus na kasalanan ng sanlibutan, pagdating doon po sa Mount Golgotha, ipinako siya doon sa krus na yon. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, lahat ng gawa ng dyablo ay kanya nang pinagtagumpayan. Kaya kapag tayo po ay may nararamdaman, kapag tayo po may naiisip na masama, manampalataya ka. Pinagtagumpayan ng ating pong Panginoon. Huwag na tayong paalipin sa lahat ng gawa ng dyablo. Sayang naman ang kamatayan ng ating Panginoon. Kung mababaliwala lamang ito. Kaya kinakailangan ito po yung ating pong unawain. Atin po itong panampalatayanan na yung kamatayan ng ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng uri ng sumpa, ito'y kanyang pinagtagumpayan na. Amen? Kaya believe in Jesus. Amen? Believe in His works on the cross. Amen? Ano po sabi po sa aklat po ng Acts 5:14-16? Malapit na po tayong matapos. Glory to God. Amen. Acts 5:14-16. Nevertheless, more and more, and women believes in the Lord and were added to their numbers. 15. As a result, people brought sick into the street and laid them on beds and mats, so that at the least Peter's shadow might fall on some of them, and he passed by. Ano pong ipinauunawa po dito? Noong pong panahon na sila Pedro po ay nangangaral, nagpapagaling, biro nyo doon po sa yung pong templong maganda, yung pong akin pong sinabi po ng kabilang linggo, yung lalaki na kung saan ay lumpo. Nung lumalakad sila Pedro, si Juan, si Santiago, na namamalimos, yung sabi niya, wala akong pera, wala akong ginto. But in the name of Jesus, you healed. Amen. Kaya tumayo siya, you stand up, amen, and bring. Dalahin mo yung tungkod mo, dalahin mo yung upuan mo. Kaya ang ginawa ng lalaki, ganon ang kanyang ginawa, dinala niya yung kanyang tungkod, at siya ay naglakad, at siya ay lumundag-lundag hanggang sa maranasan niya yung total healing. Nabalitaan ito ng tao. Amen. Dahil signs and wonders follow them. Kangino? Sa mga lingkod ng ating pong Panginoon. Kaya ang nangyari, ang daming tao na kung saan ang iba't ibang uri ng karamdaman, dinadala kay Pedro, kay Juan, at kay Santiago. At ang napakatindi, madaanan lamang ng anino ni Pedro, gumagaling na ang tao. Di ba inihimala? Amen. Ay sa panahon nga ngayon, naggagaita, in Jesus' name, lumayas ka mo sa mga espiritu. Hindi pa rin lumalayas. Di ba? Pero ang sabi ng ating pong Panginoon, nung siya inutusan niya, yung pong kanyang mga alagad, na magpagaling, mag-lay hands. Ang sabi ng, hindi po pinagaling yan ng mga alagad nyo. Ang sabi ng mga alagad, bakit po namin hindi napagaling? Ang kulang sa inyo ay panalangin at pag-aayuno. Kaya dito, sina Pedro, ginawa nila na sila'y nag-ayuno, sila'y nananalangin, kaya yung signs and wonders, follow them. Sumunod sa kanila yung kapangyarihan na kapag pagaling sila, lahat ng uri na may karamdaman, nakaranas ng kagalingan, madaanan lamang ng kanilang anino, gumagaling ang lahat ng karamdaman. Yan ang signs and wonders. Amen. Kaya makikita po natin, glory to God. In conclusion, glory to God. Becoming a Christian is a journey. Amen. It is a process of coming to know ourselves, honesty, in our Creator intimately. So ipinakikita po ito, bilang tayo po ay mga Kristiyano. Sabi nga po, becoming a Christian is a journey.
Kapag sinabing journey, tayo po'y manlalakbay. Amen. Kung tayo po'y naglalakbay bilang tayo po ay mga mananampalataya, marami pong proseso ang ating pong pagdadaanan. Amen. Marami po tayong mauunawaan, marami po tayong mararanasan ng mga kabiguan dahil ito po'y journey. Pero ang ipinauunawa po dito, kung ikaw po ay manlalakbay na Kristiyano, huwag kang titigil. Dire-diretso lamang dahil lahat ng ating pong pinagdadaanan, mayroong purpose ang ating pong Panginoon. Dadaan po talaga tayo sa proseso. Maaring ikaw po'y bago makakilala sa ating Panginoon, matigas ang puso mo. Maaring ikaw ay naandun pa yung mga pangit mong ugali. Sa pagkatotoo po, tayo pong lahat, tinawag ng Panginoon, tayo pong lahat ay bulok. Tayo po'y inentulad ng ating pong Panginoon sa isang maruming basahan, sa isang pinagreglahan ng isang babae. Pero, dumaan tayong lahat sa proseso. Nung ating pong panampalatayanan ng ating pong Panginoon, naranasan natin ang himala sa ating pong buhay. Naranasan natin yung katagumpayan because being a Christian, it is a journey. Bakit po? Upang makita po natin mismo sa sarili mo, maging honest ka. At once na ikaw po'y nagiging honest sa iyong sarili, magkakaroon ka ng close intimacy sa ating pong Panginoon. Magkakaroon ka na kung saan ay napakalapit. Amen, napakiramdam mo, kada panalangin mo, lagi kang answered prayer. Why? Because you are doing, amen, you are doing best, amen, as a Christian. Ginagawa mo yung mga bagay na nais ng ating pong Panginoon na ating pong maranasan. Ano po ang sabi po sa aklat po ng James 1, 2 and 5, amen. Glory to God. Ito po ay, lagi ko po itong nababanggit. Bakit po? Talagang ito po'y natural. Ito po yung proseso. Wala pong mananampalatayang hindi po dumaan sa iba't ibang uri po ng problema. Glory to God. Consider it pure joy, my brothers and sisters. Whenever you face trials of many kinds, glory to God, because you know that a testing of your faith produces perseverance. Amen. Let perseverance finish its works so that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen. And if any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Kaya, ito po yung klase po ng ating pong journey. Dumaranas tayo ng iba't ibang uri po ng tiisin. Totoo, sa una, hindi ka po makakangiti, hindi ka makakahalakhak. Pero kapag ito'y napagtagumpayan mo na, saka ka lagi magpapasalamat, lagi kang ngingiti, at ito'y magiging testimony mo. Na totoo, lahat po tayo, wala ditong hindi dumaranas ng iba't ibang uri ng tiisin. Pero atin pong maipagmamalaki, Lord, salamat sa mga tiisin. Salamat sa mga pagsubok na amin pong napagtagumpayan. Salamat, Panginoon, lagi kang naririyan. Binibigyan mo kami ng kalakasan, binibigyan mo kami ng karunungan, sapagkat totoo, ang lahat nito'y gamit mo para matakbuhan mo kami na kami matatag, malakas, amen, at natatakpo ang walang pagkukulang. At ano po ang sabi po sa aklat po ng 1 Peter 5, 6 and 10. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time, casting all your anxiety on Him, because He cares for you. Glory to God. Hallelujah. Be alert and of severe mind. Your enemy, the devil, prone around like a roaring lion, looking for someone to devour. Amen? Resist him, standing firm in faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Amen? And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, He Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Amen? Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Kapag tayo po'y dumaranas sa iba't ibang uri po ng problema, magpakababa ka lamang sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Ipagkatiwala mo na, ibigay mo ng lahat. Amen.
Kung ano man yung mga dinadala mo, mga kabigatan, lahat po tayo may iba't ibang uring kabigatan, ipagkatiwala mo na sa atin pong Panginoon. Amen? Once na tayo pinagtiwala sa atin pong Panginoon, kinakailangan tayo po'y maging alerto. Manalangin tayo, maging mapagbantay tayo, sapagkat ang dyablo ay tulad ng isang layon na siya'y umaatungal, humahanap ng kanyang masisila. Kaya tayo po mga mananampalataya, maging alerto po tayo. Tayo po yung gustong-gustong ibaksak ng dyablo. Tayo po yung kanyang sinisira. Pero kung tayo po'y punong-puno ng panalangin, kung tayo po'y punong-puno ng pananampalataya, kung tayo po'y punong-puno ng pag-asa sa ating pong Panginoon, lahat ng ito, ipapaalala sa'yo ng Panginoon, anak, hindi lang ikaw nakararanas ng ganyang pagsubok. Hindi lamang ikaw ang nalalagutan ng kuryente. Hindi lamang ikaw ang pumipila para magbayad ng pantuition. Hindi lamang ikaw nagbabayad ng check at pumuputok. Marami nakaranas dahil ako number 1 nakaranas noon. Lahat naranasan ko po yon. Pero dumating po ang pagkakataon sa pananampalataya, sa pananalangin, nagtagumpay ang inyo pong abang lingkod. Amen? Kaya makapagpupuri po tayo at makapagpapasalamat sa Diyos. Salamat sa mga tiisin. Salamat sapagkat napatunayan ko na totoo ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay Diyos na buhay, na nagpapala, nagbabago ng buhay, nagbibigay ng pag-asa. Manampalataya lang tayo at mararanasan po natin ang signs and wonder. Amen. Hallelujah, Lord God. Sige po, tayo po pumikit at manalangin. Oh, hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po na kay buti mo, O Diyos. Panginoon, naniniwala po kami, dakilang Diyos, na bilang kami po yung mga anak mo, mahal na mahal mo kami, Panginoon. Nais mo na ang bawat isa po sa amin ay makaranas po, Panginoon, ng iba't ibang uri ng kapangyarihan, iba't ibang uri ng himala upang i-display na ang lahat ng ito ay nais mong maranasan ng iyong mga anak. Kaya, Panginoon, Lord God, dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa na naririto. Kung meron man silang mga labanan na hindi pa napagtatagumpayan, Lord, this is the day that the Lord has made. Ito po ang araw na gawa mo, Panginoon, upang kami makalaya, sapagkat sa pangalan ni Jesus, O Lord God, lahat ng masamang espiritu ay lalaya sa aming pong buhay. Lahat ng kahirapan, lahat ng bisyo, lahat ng karamdaman, kami po'y magtatagumpay, sapagkat sa pangalan mo, Panginoon, ay may kapangyarihan. Sapagkat ikaw, O aming Jesus, ikaw na aming Ama, ikaw na aming tagapagligtas ay buhay. Ikaw po'y buhay. Buhay ka, Panginoon. Ikaw ay gumagawa ng himala. Oh, rababashiki aradabasyande. Hokotonorodo basiki ayayaya babamos yakaradasyande. Shekorodo basakatanarada basiki ayayaya. Oh, rabababababababa yasandararasi rararababa kondararasiande. Sheko yoyoyo babababababa sandararaki ayayayayasande. Yes, oh Lord God, sige tumayo kayo. Yes, oh Lord God, hallelujah Jesus. Oh, rararababababababa sande. Yes, oh Lord God, hallelujah Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Oh, rarararara babababababababa. Shekorodo basiki ayayaya basyande. Shekororororo bababababababa ayayaya ki ayaya basyande. Shekorodo basyandarara ki ayaya syande. Shekorororororo yasyandarara. Yes, oh Lord, syande. Yes, oh Lord God, hallelujah Jesus. Yes, amen Lord God. I'm gonna say
Panginoon. Sige po. Itaas niyo po ang inyong pong kamay. Igagawad ko po, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. O Diyos na dakila at tapat. Panginoon, sa oras na ito, O God, salamat po sa natapos na gawain. Salamat po sa iyo pong mga anak na dumalo sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong pag-ibig at katapatan. Kaya, Panginoon, Lord God, bilang gantimpala sa kanila, tulad ng iyong iniuutos, igawad ko po, Panginoon, ang iyong pong basbas at kapangyarihan sa lahat ng iyong pong mga anak na maranasan ang pagkapala na pagsama ng iyong pong maamong mukha, Panginoon. Maranasan po nila, Panginoon, ang iyong grasya at habag. Maranasan po nila ang iyong pag-iingat. Dumaloy sa bawat sambahayan ng kapayapaan. Dumaloy ang masaganang pagkapala tulad ng isang baha, Panginoon. Panginoon, at ang lahi po, magbuot po sa amin hanggang ikasampung saling lahi, pagpapalain mo, gagawin niyo pong dakila, ang magpapala sa kalay pagpapalain mo, at ang susumpa sa kalay susumpain mo, at ang kanang lahi hindi na mangungutang, hindi sila ang magpapautang, hindi sila magiging buntot, hindi mananatili po silang ulo. Salamat, Panginoon, at sa kanila pong pag-alis, kasama po, Panginoon, ang iyong pong pagkapala. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless you all. Hallelujah, Lord God.